Maraming mga lugar sa Davao de Oro ang highly susceptible o malaki ang posibilidad na magkaroon ng landslide. For the geohazard maps, our red zones indicate highly susceptible to landslides. So it is attributed po dun na sa natural condition ng mga bundok natin. Isa na rito ang Barangay Masara sa Mako, Davao de Oro kung saan naganap ang malawakang landslide noong nakaraang linggo. Paliwanag ng Mines and Geosciences Bureau Region 11, bukod sa matarik, malambot ang mga lupa sa lugar. Posible ring may fault line sa ilalim nito na bahagi ng Philippine Fault. Matapos ang landslide sa Barangay Masara noong 2007 at 2008 na kumitil sa buhay ng hindi bababa sa 20 individual, inirekomenda na ng MGB na no-build zone o hindi na dapat pangtayuan ng anumang estruktura ang lugar. Gayunman, hindi ito naipatupad. Masaklap na patunay nito ang mga biktima ng malawakang landslide sa barangay nitong nakaraang linggo. As of February 12, umakyat na sa 55 ang death toll. Pero walang update sa bilang ng mga missing dahil may mga bangkay pang hindi na itutugma sa mga individual na nawawala. May ilan kasi sa mga ito ang hirap ng makilala dahil nagsisimula na itong maagnas. Samantala, sinabi ni Davao de Oro 2nd District Representative Roel Peter Gonzaga na umuusad na ang investigasyon kung bakit hindi na ipatupad ang no-build zone sa lugar. Ngayon po, ongoing po yung investigation committee hearing. Ayan, crisis committee, nagmamit po sila, kinukuha po natin yung data from the MGB kung ano talagang history at ano po talaga yung directive nila sa lugar na yan. Tiniyak naman ng kasalukuyang gobernador ng Davao de Oro na mahigpit ng ipatutupad ang no-build zone. Dahil dito, minamadali na ang paghahanap ng permanenteng malilipatan ng mga residenteng apektado. Yun po ang target ngayon, yun po ang directive ng gobernadora ngayon, si Governor Dot. Yun po ang target niya na talagang i-implement niya no build zone, yung mga barangays na yan. Bagaman marami sa mga lugar sa Davao de Oro ang highly susceptible sa landslide, ayon sa MGB, hindi naman nangangahulugan na hindi na talaga ito maaaring tayuan ng estruktura. Kinakailangan lang na may kalakip na mitigating measures at regular monitoring sa pagdevelop nito para maiwasan ang mga sakuna. It doesn't definitely say na bawal nang galawin kasi kung yan ang mangyayari, wala na tayong mapagtatayuan ng mga bahay or any structures dito. So with the red zones, this is accompanied by mitigating measures. So ito po yung subject for regular monitoring. Lucille Loren, humahataw sa balita ngayon.